Chapter 22. We are at the bar now. I just want to forget. Ako lang din kasi ang nasasaktan sa tuwing pinapahirapan ko si Marizel. Mas mabuti na pahirapan siya para malaman niya. I'm with Alvin. Hindi ko na rin sinama ang mga tauhan ko. Si Lexi na may nasa mansyon pa rin hanggang ngayon. Si Lexi ay anak, kaibigan ni Mom. Kakagagaling lang niya sa ibang bansa. Siya nag-alay ng sarili niya sa akin. Hindi ko tatanggihan kung pali nang lumalapit sa manok. Masyado ka naman nagpapakalasing bro. Saway ni Alvin nang muli kong inumin ng isang baso na punong-puno ng alak. I want to get drunk and forget everything. I've done everything but Marisol still can't love me. Ano ba ang gusto niya at gagawin ko? Maging good boy? I can't do that. Why are you stopping me from getting drunk? Tinulak ko bigla sa kinuupaan niya si Alvin at muntika na itong malaglag sa kinuupaan niya. Isa pa. Tinaas ko sa ere ang isa pa na baso na puno ulit ng alak. Nakita ko pa ang pagkamot sa ulo ni Alvin. Kung hindi lang kita best friend, kanina pa kita sinuntok dyan sa kinalalagyan mo para makatulog ka. Reklamo ni Alvin. What did you say? Nalalasing na tanong ko. Tumayo ako para lapitan sana si Alvin pero nahagip ko ang isang naglalakad na lalaki. Pareho kami nagkatinginan sa isa't isa. What the? Dahil sa galit ko'y tinulak ko to kaya bumagsak ang likuran nito sa sahig. Ang sama naman ng ganting tingin niya sa akin. Gusto ko nang suntukin ngayon. Ano bang problema mo? Tumayo kagad ko at ginantihan ako sa pagtulak. Tumama rin ang likod ko sa sahig. Kahit tumiikot ang paningin ko ay lumalabo at tumayo pa rin ako para gantihan siya ng suntok. Isang malakas sa suntok ang tumama sa kanyang mukha. Napangiwi ako dahil sa kaunting dugo na lumabas sa kanyang labi. What? Moron? Asar ko pa habang nakangisi. Siya naman tong lumapit at ginantihan ako ng suntok. Masakit yun ah, pero wala nang mas masakit sa nararamdaman ko. To be rejected by the woman you love. Wala pa nakakatanggi sa akin kundi si Marisol lang. Isa pa na suntok ang tumama sa mukha ko at hinayaan ko nilang to na suntokin ako. Just punch me, moron. Ang hina ng suntok. Maya-maya lang ay naramdaman kong may humila sa akin. Paglingon ko, si Alvin ang humihila sa akin palabas. What the? I want to feel physical pain now. Why did you pull me? Sigaw ko dito habang palabas kami sa bar. Kung gusto mo masaktan ako na lang ang susuntok sa'yo. At sinuntok niya nga ako sa mukha. Ano? Satisfied, boss? I felt a small amount of blood flow from my lips. Samantala, Marisol's POV. Hindi ako makatulog. Nilinis ko na kasi ito kanina ang silid na to pero parang maalikabok pa rin. Ang kapal ata ng alikabok sa silid na to. Nagpalipat-lipat ako ng higa sa side ng bed pero hindi ko pa rin magawang ipikit ang mga mata ko. Tinatay ko ng ilaw pero wala pa rin hanggang sa buhayin kong muli ang ilaw. Ilang minuto at nakaidlip ako pero nagising naman ako sa malakas sa katok mula sa pintuan ng silid ko. Sinulyapan ko ang orasan sa aking tabi. 1 o'clock na. Nakaidlip na sana ako pero may kumakatok naman sa pintuan ko. Sino naman kaya to? Masyado pang maaga para gawin ko ang gawain sa kusina. Inaantok na lumapit ako sa pintuan. Binuksan ko yun. Ganoon na lang ang pag-awang ng labi ko nang mabungaran si Chito. Nakatukod ang mga kamay nito sa pader. Napalunok ako. Tinitigan niya lang ako at walang naman siyang sinasabi. Napansin kong may mga pasasya sa kanyang mukha at naamoy ko rin ng alak sa kanya. Teka, lasing ba siya? Anong ginagawa mo dito? Nauutal ko pa na tanong sa kanya. Walang sagot mula sa kanya at bigla niya na lang akong tinulak papasok sa loob at siya na rin ang naglock ng pinto. Nanlaki ang mga mata ko nang ibaon niya ako sa pader. Tumama ang likod ko. Napagmasan ko ang kanyang mukha. May galit sa kanyang mga mata at umiigting ang kanyang panga. Ilang beses ako napakurap dahil sa ginagawa niya sa akin. Uulitin na naman ba niya ang ginawa niya sa akin nung lasing siya at galit na galit sa akin? Pinasadahan niya muna ako ng tingin. Mula sa aking mukha hanggang sa aking mga hita. Chito! Tinulak ko siya. Gagamutin ko ang sugat mo. Umiwas ako ng tingin para maibang usapan ay tumalikod kagad ako sa kanya.
Baka kung ano na naman ang gagawin niya sa akin. Kinuha ko ang medkit ko sa drawer at hindi naman siya nagsasalita habang nakamasid lang sa akin. Pinasadaan ko ng tingin ang kabuuan ng silid. This room is just right for you. Dirty like you. Napalingin ako sa kanya sa sinabi niya. Parang tinaga ng ilang beses ang dibdib ko sa sinabi niya. Hindi ko akalaing masasaktan ako ng ganito sa bawat masasakit na salitang itinatapon niya sa akin. Lumuwag ang pagkahawak ko sa medicine kit at kumawala na pala ang butil ng luha ko. Pinagsawaan ko na pero ayaw pa magpakasal. Pretending hard to get. Dagdag pa niya. Muntikan ko nang mabitawan ng medkit at kakaripas sa lang ng takbo palayo sa kanya. Isunod-sunod naman na tumulo ang butil ng luha ko. Oo. Napagsawaan niya na ako. Pero hindi ko akalaing masasabi niya sa akin yun. Ganito pala kasakit. Kung galing mismo sa kanyang salitang yun. Umaasta kang virgin, but you weren't a virgin when I claimed you. He said. Patuloy pa rin ang panlalait niya sa akin. Hindi ako virgin na makuha niya dahil sinadya akong ibigay sa stranger ang virginity ko. Pinalabas ko sa kabilang tenga ang lahat ng mga sinabi niya. Binitawan ko ang medicine kit at naglakad palapit sa kama. Nasa couch kasi ito nakaupo. Kung gusto mo gamutin ang sugat mo, nasa table ang medicine kit. Matutulog na ako. Walang gana kong sabi sa kanya. Akala ba niya gagamutin ko ang sugat niya pagkatapos ng masasakit na binato niya sa aking salita? Hindi ko akalaing ganito pala ang mangyayari sa pagtanggi ko sa kanya. Ang pahirapan ako at lait-laitin ako. Yun ba ang pinakamaganda niyang revenge sa akin? Tama nga ang desisyon ko. Ang hindi siya pakasalan. Ngayon lumalabas ang tunay niyang ugali. Hindi lang siya halimo kundi mapanakit pa ng damdamin ng babae. Kinuha ko ang kumot at nagtalokbong. Ayaw ko siyang makita. I hate him. What the? Maricel, talaga bang tutulugan mo ako ha? Kinagulat ko pa ang pagtanggal niya ng kumot sa itinalokbong ko. Nakatayo na siya sa harapan ko at galit at nakataas ang mga kilay. Napabalikwas ako ng bangon. Napaupo ako sa kama. Ano bang problema mo? Nainis sa sigaw ko sa kanya. Kung wala lang din naman siyang magandang sasabihin, bakit hindi na lang siya lumabas? Tinatanong mo pa ako kung ano ang problema ko? Hindi ba halata na ikaw ang problema ko? Ganti na sigaw rin niya sa akin. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Sa isang iglap ay sumampa siya sa kama at pumaibabaw sa akin. Nalaki ang mga mata ko sa ginawa niya at pikit ko siyang tinutulak sa ibabaw ko. Pero hindi ko siya kayang alisin sa ibabaw ko. Persa niyang tinaas ang dalawang kamay ko sa headboard ng kama. Sunod-sunod ng kaba sa aking dibdib. You're acting like a virgin. This time, I will make you pregnant. This time, I will make sure you carry my child in your womb. Masalo ng laki ang mga mata ko sa sinabi niya. Sa isang iglap ay sinunggaban niya ang halikan leeg ko. Narinig ko pang pagkapunit ng damit ko at napangiwi ako. Walang tuto na lumabas sa aking bibig. Hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya. Kung itong paraan para mawala ang galit niya sa akin. Habang tinatanggal niya ang pang-ibabang saplat ko ay kinakagat ko naman ang labi ko para hindi ko mawala ang ingi mula sa bibig ko. Pasimple kong pinupunasan ng kumabalang luha sa mga mata ko habang inuhubad niya lahat ng saplat ko. Umakyat ang halik niya at gumapang patungo sa labi ko. Parang ayaw niya napakawalan ng labi ko sa pagigigil niya. Kinagat pa niya ang ibabang labi ko. Habang ang mga kamay niya kung saan sa naglalakbay sa parte ng katawan ko. Nagpaubay na lang ako sa ginagawa niya. Pero hindi maiwasang hindi ko mawala ang butil ng luha ko dahil sa ginagawa niya sa akin ngayon. Napapikit ako para hindi makakita kung gaano siya kahayok sa katawan ko. Mariin niya rin na minamasahe ang aking dibdib. Umalis siya sa pagkakapatong sa akin at nagmamadaling naghubad ng lahat ng kanyang saplot. Tinapon yun kung saan-saan. Hinila niya naman ako mula sa aking pagkakahiga at pumailalim siya sa akin. Ako ang hinila niya para pumaibabaw sa kanya. Pinalo pa niya ang petan ko. Napapikit ako habang iginagalaw ang katawan sa ibabaw niya. Gumiling ka. Utos pa niya. Pakaramdam ko'y wala na akong pagkaiba sa mga babaeng bayara na inuutos-utusan para gawing to. Pinikit ko lang ang mga mata ko.
Ayaw ko siyang tingnan kung gaano siya kasarap na sarap sa ginagawa ko ngayon sa ibabaw niya. Kagat-labi pa yan habang umuungol. Pinigmasan ko ang kanyang mukha at namumula to hanggang sa kanyang leeg. Basta na lang niya ako tinulak at siya naman ang pumaibabaw sa akin. Impit ako na paungol dahil sa ginawa niya. Ilang beses pa niya akong inangkin sa gabing ito at halos hindi siya nagsawa hanggang sa mag-umaga. Iniwan niya na lang ako na walang paalam sa silid na kinaroroonan ko. Napahigbi na lang ako nang makaalis siya sa silid ko. Wala siyang iniwan na salita, kahit sorry wala akong narinig mula sa kanya. Nadatnan ko na nagluluto sa kusina si Manang. Gising ka na pala iha, salubong sa akin ni Manang. O bakit parang namumutla ka? Kaagad niyang hinawakan ng noo ko. Mainit ka, natatarantang sabi ni Manang. Kanina pa nga ibang pakiramdam ko pero pinaliwala ko lang. Wala to Manang, huwag ko kayo mag-alala, ayos lang ako. Sabi ko at inagaw mula sa kanyang kutsilyo. Naghiwa ako ng mga bawang at sibuyas. Sinadya ko maghiwa ng sibuyas para hindi mapansin na paiyak na ako. Dahil sa sibuyas tuluyan ako napaiyak. Ngayon naman umiiyak ka. Puna sa akin ni Manang. Napangiti ako. Ito po kasing sibuyas niyo Manang, pinapaiyak ako. Kunwari ko pa. Tumawa lang si Manang. Dumating naman si Alvin at nagbukas ng ref. Wala na po palang laman tong ref. Hindi po ba kayo nakakapagpalengke Manang? Tanong ni Alvin at nabalingon din ako kay Alvin. Ay oo, hindi pa kasi bala ko ngayon na ako mamamalengke. Sabi naman ni Manang. Kung gusto niyo samahan ko na kayo Manang. Presenta ni Alvin. Bago pa sumagot si Manang ay sumabat na ako sa kanila. Ako nilang ang mamamalengke. Presenta ko at sabay silang napatingin sa akin. Sigurado ka? Halos sabay pa nga silang dalawa na nagtanong sa akin at tumango na lang ako. Gusto mo samahan kita? Presenta ni Alvin. Huwag na. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Huwag na. Hayaan mo siyang matuto sa gawain dito at matutong mamalengke mag-isa. Napalingon na ako sa aking likuran. It's Chito at pinasadahan naman niya ako ng tingin. Lumakas ang tibok ng dibdib ko. Sa itsura ng titig niya sa kabuuan ko'y para niya akong hinuhubaran. Napalunok ako. Parang wala lang sa kanya ang nangyayaring paulit-ulit sa amin kagabi. Sabi nga niya, pinagsasawaan niya na lang ako kaya napapikit na naman ako nang maalala ang sinabi niya kagabi. Nagpaalam na ako kay Manang at kay Alvin para magbihis at mamamalengke na. Para maaga pa at wala pang mainit masyado. Nagabang ako ng jeep. Mabuti na lang at maraming dumadaan. Nakarating din naman kagad ako sa palengke. Siksik at napakaraming tao at halos maapak-apakan na ang mga paa ko sa pagsisiksikan. Bumili ako ng gulay, isda at karning baboy. First time ko itong ginawa at sa tanang buhay ko ngayon ko palang naranasan na mamalengke. Yung iba naririnig kong tumatawad sa tindera kaya naman ginaya ko rin ang mga to. Nakikipagpatawaran din ako sa tindera ng isda at gulay. Pumapayag naman ang tindera kahit tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ako sa araw na to. Enjoy pala mamalengke. Kahit amoy isda lang ang maaamoy mo at mga karne. Naglalakad na ako palabas sa palengke. Nag-aabang na masasakyan. Buhat ko ang mga ilang kilo na dala ko. Sapo ko ang aking noo sa mga oras na bigla nag-iba ang pakiramdam ko at biglang umikot ang paningin ko. Nabitawan ko tuloy ang mga dala ko. Naramdaman ko nilang na may sumado sa akin ng pagbagsak na ako. Dahil hindi ko na kaya ang pag-ikot ng paningin ko at biglang pagsama ng pakiramdam ko. Isang makisig na katawan at matigas na braso ang sumalo sa akin. And I completely lost consciousness. Nagising ako sa isang malawak na silid. Napakurap-kurap ako nang ma-realize kung hindi ito ang silid ko. Nasaan ako? Napabalikwas kaagad ako sa pagkakahiga at pilit na inaalala ang nangyari. Nasa palengke lang naman ako kanina pero bakit na ako nandito? Bigla nag-sink in ang lahat na nangyari sa akin. Bigla ako nahilot na wala ng malay pero sinong sumalo sa akin? Automatiko ako napatingin sa pintuan ng bumukas ito. Isang babae ang pumasok at may dalang tray ng pagkain. Nakangiti ito habang papalapit sa akin. Gising ka na pala, sabi pa nito. Nilapag nito ang dalang pagkain sa katabi kong table. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ko pa. Ngumiti na naman to at napaatras ako nang subukan niyang hawakan ng noo ko. Relax ka lang, hindi ako masamang tao.
Ngumiti na naman to at tuloy na nga niyang naabot ang noo ko. Ibinilin ka sa akin ng kaibigan ko. May pinuntahan lang kasi siyang importante kaya wala siya dito ngayon. Sabi pa niya. Tinitigan niya ako. Naalala mo na ba kung bakit ka nandito ngayon? Tanong pa niya. Naalala ko na, nasa palengke ako at bigla ako nawalan ng malay. Naramdaman kong may nakasalo sa akin at yun ang huli kong natandaan. Umupo ito sa tabi ko. Isa akong private doctor and I found out you were pregnant. Hinawakan niya ang kamay ko at nanlaki ang mga mata ko. Nabawi ko rin naman to at hindi ko inaasahang nagbunga na ang pagniniig naming dalawa ni Chito. Nabuntis siya na nga ako. Alam mo na ba yun? Tanong pa niya. Unti-unti akong umiling sa kanya at wala akong kaalam-alam na wala akong kaidi-idi na buntis na pala ko. Naawa tuloy ako sa sarili at sa baby sa sinapupunan ko. Masyado kong pinahirapan ng sarili ko. Bigla na lang tumulo ang luha ko. Agad ko namang pinunasan to at masyado ko nang ini-stress ang sarili ko. I'm not your friend, but naalala ko malungkot ka. Sabi pa niya. Sinubukan niya akong yakapin at hindi na ako nagdalawang isip na yumakap pa rin sa kanya. Pakiramdam ko'y meron akong karamay sa mga oras na to. Nasakit siya ng mga pinamili mo. Nakangiting sabi niya. Huwag ka mag-alala. Ibiniling ko sa maid na ilagay na muna nila sa ref para hindi masira. Dagdag pa niya. Tumayo na to. Kumain ka na at lalabas na rin ako. May pinapagawa kasi sa akin si Tony. Paalam niya. Sinong Tony? Habol ko pa na tanong sa kanya. Lumingo naman siya sa akin at ngumiti. Ang may-ari ng bahay. Siya nagdala sa'yo rito. At muli na naman to nagpaalam. Tanong ko paglabas siya sa kwarto na kinaroroonan ko. Hinimas ko ang tiyan ko at naalala ko na naman ang nangyari sa amin ni Chito kagabi. Kung gaano siya kagalit sa akin at kung paano niya sinabing bubuntisin niya ako. Sa tingin niya, malalaman niyang buntis ako. Hindi ko sasabihin sa kanya. Kahit kailan.